magtiwala sa Kanya. Kaya ito yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Sabay-sabay natin kung basahin, ideklara, dahil lahat ng ito ay gagawin ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa taas natin ang ating mga kamay. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with the surrounding yes and true promises of Amen. Amen. Which means yes. Amen. Access to God. Amen. God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head, not the tail. Always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me is to succeed. I will silence every voice raised to accuse me. His benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will flourish my trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still whisper. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Yes, is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will live in your presence forever. I will rest in every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. God will restore my health and heal my wounds. For the surprise of Jesus Christ, I am here. Panginoon, ang naming Diyos, nakita. Maraming salamat po sa mga pangako na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Dahil ngayong araw, mararanasan namin, Panginoon, ang kagalingan, mararanasan namin ang paghawak ng iyong kamay, Panginoon. Marami lang bawat isa, Lord, ay nakakaranas ng pagod, ng sakit, Panginoon, kabigatan na tumalo sila dito ngayon, Panginoon. Lord, hahawakan mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Lord, ikaw ang magpapagaang, magpapagaling sa lahat ng mga nararanasan nila ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat din po dahil ngayong taon, dinideklara namin ang divine intervention. Ngayong taon, mararanasan din namin lahat ng yan, Panginoon. Lord, sa mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nananampalataya sa iyo, patuloy na nakasusunod, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpapala sa kanila, Panginoon. Mararanasan nila ang divine intervention na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Kung paano mo pinamunayan ang beyond workers last year, patunayan mo na ikaw pa rin yung Diyos na tapat. Ikaw pa rin yung Diyos na dakilang maggagamot. Ikaw yung Diyos na nagkapagligtas, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin si Jesucristo. Kaya, Panginoon, aawitan ka namin ngayong umaga, Lord. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, dahil ngayong taon, Panginoon, ikaw ang mamumuna, ikaw ang kikilos sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, lahat ng papuri, tinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Purihin natin muli ang Panginoon. Kung ano ang Panginoon noon, ganun din siya ngayon. Amen. Hallelujah.
lahat ng nilikhang bagay ay nagmula sa Kanya. Pero bakit may pagkakataon na nagdududa pa rin tayo? Ang isa sa posibleng dahilan ay nakatingin tayo sa ating mga sarili. Kaya naman sa taong ito, sa pagdeklara natin, this year na divine intervention, dalangin ko, hayaan mo ang Diyos na ating buhay at makapangyarihan ang kumilos
has finished for us. Lahat ng kanyang paghihirap, hindi ito masasayang. Sapagkat ito'y pagpapala sa atin. And He said on the cross, it is finished. That's why when we are striving, when we are toiling, let us put our trust in the Lord. Hindi na tayo kailangan pang magpadala, maghirap, kasi tinapos na ni Lord lahat sa cross. Amen? And as we go to the house of the Lord, let us just enjoy. Let us pass the communion elements para ulit. Let us remember yung ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito sa lupa. Itong lahat ay para sa atin. And before we partake of the bread and the cup, let us join in a word of prayer. As we close our eyes and bow our heads, the Bible says that we must examine ourselves first before partaking the bread and the cup. The Lord's Supper. Everyone, as we close our eyes and bow our heads, I want you just to ask God's forgiveness. Hingi tayo ng tawad, sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking karumihan, mga kasalanan at pagkukulang. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Binubuksan po ang puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11:23-24. For I pass unto you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus, He took some bread. Lift up the bread. And give thanks to God for it. Then He broke it into pieces and said, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Kung meron po tayo ang alalahanin, ito ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tinataas namin ang mga tinapay nito, Panginoon. Ang sabi ng salita sa iyong mga lakay, pinagaling na kami. By your stripes, we are healed, Lord. Kaya Panginoon, lahat ng paghihirap, lahat ng mga latay, lahat ng sakit na tinanggap mo, Panginoon, para kami ay makaranas at makatanggap ng kagalingan. Kaya Panginoon, salamat sa espiritual na kagalingan. Salamat sa pisikal, emosyonal, maging mental na kagalingan. Tinatanggap namin ang kapangyarihan ng iyong mga pangako. Sa iyong mga latay, pinagaling na kami. Tinatanggap namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. In the same way, verse 25, He took the cup of wine after supper, saying, this is the cup of the new covenant between God and His people, an agreement confirmed in my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. We lift up to you, Father, this wonderful moment that we remember, we receive, and we believe the forgiveness for our sins. Salamat, Panginoon, kami pinatawad ka sa mga kasalanan namin. Dahil sa dugo mo, kami nilinis at ginawa ng bago, Panginoon. Salamat, Lord, ibinuhos mo yung dugo para maging pambayad sa aming mga pagkakautang sa pamamagitan ng iyong dugo. Kami ay hindi na hahatulan pa. Kaya Panginoon, inaalala namin ang
is never ending and never changing, was always giving us new beginning. You know, this song is so powerful that when we believe, Jesus says, anything is possible for those who believe. Meron ka bang pinaniniwalaan na magaganap ngayong 2024? Meron ka bang inaangat ngayong 2024? Do you believe for something? Are you believing for healing? Do you believe for breakthrough? For divine intervention? The hand of God. Come on, let's give our praise to the Lord and worship Him. Just believe for it. God will do it. He is more than able. He can move mountains. He can heal
dahil nakikita ang paglago sa pananampalataya. At dahil dito, patuloy at lagi nag-aanap ang pagmamahalan niya sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ipakita nga natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Kamustahin natin, batiin natin. Let's greet one another. Kumusta ka, kapatid? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? I'm fine, thank you. Yes, I'm fine, thank you. I'm alright. Yes, I'm okay. Alright. I'm alright. Yes, I'm okay. Yeah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's all be seated in the presence of our Lord Jesus Christ. Salamat sa ating Panginoon. And of course, sa ating mga first-timers, kung may mga bitbit kayong mga anak, ayan, thank you, Lord. Mga apo, mga kapatid na bata, we have Kids Church at the back, dun sa brown na pintuan. Meron mga pinrepare na teacher na mga activities. And sa ating mga kapatid na na-invite ngayon for the very first time, you are welcome here at Jesus Coffee Church. Ayan, welcome natin sila at palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga nag-invite. Salamat sa ating Panginoon. At syempre sa ating online church, hindi nawawala kung ikaw ay naitag dyan. Napasilip ka lang, ayan. Pagpatuloy mo na makinig dahil merong magandang regalo na kala ng ating Panginoon. At pakitaray dyan, new blessing. Salamat sa ating Panginoon. I see new faces dito sa bandang harapan. Salamat kay Lord dahil naimbitahan natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Thank you, Lord. Mga kapatid, bagong taon na. Ayan, sabihin mo sa kapatid, katabi mo, ayan, Happy New Year! Yung iba parang hindi happy, sobrang napagod, naging apalan, itong mga bagong taon, sunod-sunod na ganap, halos hindi mapagkasya yung oras, yung mga schedule nila para sa lahat ng mga inanda na nilang party. At ngayon, naramdaman niyo ba yung pagod? Naramdaman niyo yung buong linggo? Sino dito nakapagpahinga naman? Alam niyo, sabi ng word ni Lord, lagi tayong babalik sa word ni Lord pag naghihina tayo, di ba? Muling pinalalakas, di ba? Ang lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Siyempre, lilipad tayo katulad ng mga agila. Kanina, pag-akyat sa lilipad, sispil, ang taas-pasang na ng agad, di ba? Isang linggo, ang daming pagod sa trabaho, tapos pasukan na agad. January 3 ng mga bata. Pero salamat sa ating Panginoon, pinili mo ang oras na ito ngayon. At syempre, mayroong mga pagpapalang naghihintay sa atin. Naniniwala pa kayo na kumikilos na ang ating Panginoon? Nandiyan na yung kamay ni Lord. Hindi tayo papayang hindi natin maranasan yung divine intervention. Kaya naman, ngayong umaga mga kapatid, hindi ko napapatagalin pa, ipapakilala na natin. Ayan ang ating kapatid, nakaka-birthday lang kahapon. Talaga naman naranasan ang kamay ni Lord na kumila sa kanilang buhay at siya nang magkakwento ng ibang detalye. Palakpan natin si Lord sa buhay. This is Sister Jay. Thank you, Lord. Happy birthday. Yeah, thank you. Thank you, Lord. Happy New Year po sa lahat. Magandang araw mga kapatid. Mabuti ba ang Diyos sa buhay na lahat? Ayan. Thank you, Lord, sa araw na to. No? At nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-share sa harap ninyong lahat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. At I have never imagined myself doing these things, pero ngayon, andito na nga po ako. God brought me this far.
Thank you, Lord. Bago ang lahat, ako nga po pala si Sis Cheng ng Women's Ministry. May 2 anak na lalaki at life partner po ni Brother Francis na men's pastor. Actually po, matagal na po ang pagtawag sa akin ng Panginoon. Noon pa man. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, parang si Jonah po, kung nakikilala niyo po si Jonah sa Bible, ilang beses pang tumanggi at tumakas sa Panginoon. Pero nag-end up pa rin si Jonah sa pagsunod sa ating Panginoon. Ganun nga po ang nangyari sa akin. Lumanas pa ng kung ano-ano bago tanggapin ang calling na ito. Sorry Lord, at paulit-ulit ko hinihingi ng patawad ito sa ating Panginoon. May 4 years na rin po kami sa church. At bali, natagpuan po kami last 2019. After a year nung paglipat namin sa Lancaster, New City. Kasi ikaw ba naman maging kapitbahay niyo sila pastor? Di ba po? So, makakatakas pa ba ako? Hindi na nga po. Grabe si Lord talaga. Talagang walang kawala. Hallelujah. Bali, 3 times po akong in-invite nila pastor noon. Bali, first 2 times si pastor po ang nag-invite, pero hindi pa po ako matindi. Then, yung pang 3rd time po, ito was si Bell, ang ginamit ng Panginoon na napapunta po talaga ako. Kasi it was like, nakaramdam ako sa kanya na parang meron akong ate. Kasi sa amin po, ako po yung ate. Hindi lang po halata. Ayun na nga po. Glory to God, natagpuan kami through si Bell. Thank you Lord, si Bell, sa buhay mo. Pero sa loob po ng 4 na taon namin sa church, this year, bali last year ko lang po, Beyond Borders, masasabi na nag-fully surrender po ako kay Lord. Ayan. Yung last 3 years po, baby Christian pa ako noon. And had come to my senses when I entered this Beyond Borders 2023, last year nga po. Sabi ko sa sarili ko na, Lord, I want more of you. Nagkaroon na ng desire talaga na hanapin si Lord. At nag-decide na nga po ako kasi there is really something inside of me na napakalaki po talaga. Meron po talagang nag-urge sa akin to speak up. Na meron nagsasabi sa loob ko na hanapin po ako. At wala nang duda na Panginoon na nga po yun. Sabi nga sa kanyang mga salita sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Amen. So ayun na nga po, every January we have this prayer and fasting day po ba? Malapit na naman, handa na po tayo lahat. Ulit na yan. So ayun na nga po, last January, totally nagkamit na po ako sa ating Panginoon kasi gusto ko talaga siyang maramdaman pa. Though before I had already experienced Him many times. Pero iba pala talaga ang appreciation kapag meron na tayong relationship kay Lord. It's like, the more we trust Him, the more He amazes us. At nag-commit po nga po ako sa fasting last January. So, ayun na nga po. Second day pa lang noon, nag-start na ang powerful na pag-uusap ni Lord sa akin. I have these visions po. Una, pinakita sa akin ni Lord na nasa malawak na green pastures po ako. Nagtatanim. Sobrang lawak po, yung kung hanggang saan, yung abot ng paningin ko, ganun siya kalawak. Ako na noon, sabi ko sa sarili ko, siguro magkakaroon ako ng farm. Kasi mahilig po ako magtanim eh, plantita po ako. Yun pala yung pagkakareserve ko that time. Pero later on, nung lumalalim ako kay Lord, then napagtanto ko na, ang pagtatanim na yun ay hindi pala yun mga halaman. Yun pala yung salita ng ating Panginoon. Bali tinawag ako sa gawain na to para magtanim ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Then, 3rd day, 4th day, sunod-sunod po. Ang daming revelations ni Lord sa akin until I saw a blue vehicle na total wreck po. At natulala ako dahil ang sasakyan po namin before ay blue Hyundai
seems like God wants to warn me about something that was going to happen. So, ang ginawa ko po, nag-pray po ako, then nagpunta po ako dun sa one of my closest sisters here, si Sis Novi, kasi magkalapit lang yung bahay namin. Nireview po namin yun, nag-pray po kami. Then, sabi ko, Lord, huwag naman sana ganun. That was the 3rd week of January, and I also told Brother Francis about it. Nireview din po namin yun. Pinagdasal din namin yun ng kapatid ko, si Sis Ami. Then we go on with the usual things we do every day. I remain with my relationship with the Lord. Nakakapag-journal na po ako nun. Meron ang desire talaga to seek Him every day. And then 2nd week of February po, wala po akong kaalam-alam dito sa Cavite na may nangyari na po pala sa Manila. Particularly sa Talim po. By the way, ang aming pong sasakyan ay ipinabiyahe po yun sa Grab. Yun po ang aming source of income sa Grab po. Then, nauna pa pong nalaman ng ibang mga kapatid natin dito yung nangyari kay Brother Francis. Kesa sa akin, naintindihan ko naman po yun dahil baka nga magpanik nga naman ako kapag nalaman ko na nadisgrasya siya. Pwede po paki-flash po yung ano. Bali, yung sasakyan ko basta. Ito po yung itsura ng sasakyan. Nagulat na lang ako noon dahil umuwi siya ng walang dalang sasakyan tapos may gasa sa balikan. Then bumungad sa akin sa pintuan, sabi niya, wala na si Carloy. Carloy po pala. Carloy po pala ang pangalan ng sasakyan namin na yun. And that time, parang po ako na-freeze. Hindi ako makagalaw, speechless, hindi din po ako makaiyak. Dahil sa sobrang shock ko sa mga pangyayari. Nagdasal po ako at kinausap ko ang Panginoon. But still, I praise God. Dahil sa kabila ng wasak na sasakyan, galos lang po ang inabot ni Brother Francis kung nagkakalaga naman. Amen. Sinong maniniwala at sinong mag-aakala na sa galos lang inabot ang tao na kasakay sa halos nilungkot na sasakyan? Di po ba? And that time, hindi namin maintindihan ang plano ng Panginoon na kung kailan nag-decide na ako lumalim sa Kanya, saka pa ba kami makakaranas ng ganito. Pero nagpatuloy po ako nanalig sa salita ng Lord. Dahil sabi nga sa Isaiah 55, 8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi po ako nawala ng pag-asa dahil sinustain po kami ng Panginoon. Paano kami makakasurvive kung wala kaming source of income, di po ba? Pero tapat ang Panginoon. Amen. Dahil sabi nga sa Philippians 4:19, and the same God who takes care of me and you will supply all our needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Amen. Ang Panginoon lang po ang makakagawa nun. May mga taong ginamit po ang Panginoon para tulungan kami. Sa totoo lang po, that time na nangyari ang aksidente ay wala pong insurance. Wala na pong insurance ang aming sasakyan. Pero sa kung paanong paraan nagpadala ang Panginoon sa kanyang divine connection na mismong taong isa-service ni Brother Francis ay kanikit ng mga taong nag-aasikaso ng insurance. Coincident po ba yun? Di ba si Lord yun? Si Lord lahat yun. Siya lang talaga ang kumikilos para sa mga anak niya. Ang sasakyan po namin ay naipasok pa po sa insurance. Thank you, Lord. And just last month po, November, last month, nalilis na po ito. At nakakuha nga po kami ng pera galing sa insurance. Thank you, Lord. At kung tayo ay magiging tapat sa ating giving kay Lord, mas higit pa po siyang tapat
kaysa sa atin. Imagine how God amazingly works for the good of His children. Hallelujah. Itong pera po na ito ay nahati-hati na po namin para sa mga dapat bayaran at nakapagtabi nga po kami ng pagkuha ng bagong sasakyan. At ito na lang po yung bagong sasakyan. Thank you, Lord. Gusto lang pala ni Lord na mag-upgrade kami. Hallelujah. Mas maraming sasakyan, mas maraming madadala sa bahay niya. Amen. Mas marami pang maiimbay. Thank you, Lord Jesus. Actually, answered prayer po talaga ang pagdating ng aming bagong sasakyan na si pati po yung name niya. Nireview sa akin ni Lord. Thank you, Lord Jesus. Actually, yun nga po, kasi yung ibinabiyahe ni Brother Francis, malapit na pong mag-expire sa Grab. Grabe talaga si Lord, kasi bago pa man ma-expire, nagpadala na kaagad siya ng panibagong kapalit. Amen. Di ba po, hindi naman porket may pera tayo, may trabaho tayo, makakapag kaagad tayo sa mga auto loan. Unless po kung bibili natin ito ng cash, mapapasa atin na kaagad yun. Bali sa status po namin dalawa ni Brother Francis, kami po talaga ay klarong sabi na hindi papasa para sa mga ganitong loan. Bali unang car auto loan application po ay pinangalan namin sa kapatid ko, pangalawa, at saka sa bunso po namin. Na-decline po yung application. Bakit po kaya? Kasi po, ang regalo sa atin ng Panginoon ay matagal nang nakalaan para sa atin. Matagal na po nakapangalan sa atin yun. Bago pa man natin hihingin sa ating Panginoon, alam na niya ang ating mga pangangailangan. Papa wants mga needs. Alam na niya ito. Pag sa'yo nakalaan, ibibigay ito ng Panginoon sa'yo. Amen. God is faithful po. Second attempt, under the boss name ni Brother Francis, at ako naman ang kanyang homemaker. Kapinit-pilinan po ng agent namin, huwag daw sasagawin yung tawag kasi meron silang parang gagawin sa loob ng opisina para lang ma-approve kami. May mga ganun. Then, ako na may malay naman, binilinan naman, pero na-tense kasi nakita ko yung tumatawag, Toyota. That time, umalis siya kasi may binili siyang pyesa sa labas, may binili pyesa na sasakyan. Iniwan niya yung cellphone niya. Hinayaan po ng Panginoon na masagot ko yung tawag. Kahit taliwas po sa pinagpili sa amin ng agent, nasagot ko po ito. Akala nila rejected ulit kami. Sabi ng agent, wala na daw yun. Kasi hindi kami sumunod. Pero sinabi lang po ng agent yun, ang tiwala ko ay sa ating Panginoon pa rin. Dahil sabi nga sa kanyang mga salita sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. Yes po, sa mata ng tao, imposible kami ma-approve. Dahil same po kami unreliable ang mga source of income. Pero ang ating Diyos, ang ating ultimate authority, is a yes from God po. Ayan na nga po ang aming bagong sasakyan. Thank you, Lord Jesus. At walang sino mang pwedeng makahadlang sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Napaka-faithful po ng ating Panginoon. Beyond borders po talaga yung lumipas na taon. At even po sa kagalingan ng ating katawan, si Lord din po ang ating Jehovah Rapha. Amen. Our great healer. Last 3 months ago, the hospital po ang tatay ni Brother Francis, si Papa Lloyd. Dahil sa kanyang problema po sa mundo sa balaka at infection sa dugo. Sa edad na 75, maraming nag-akala na yun na yun. Dahil inabot na sila na halos 20 buwan po sa ospital. Pero last month lang po, nakalabas na po ng ospital si Papa Lloyd. At yung bill po na 30K, ay halos wala po silang binayaran. Amen.
call natin. Nakita niyo naman po kung paano tingnan, di ba? Thank you, Lord. Halos araw-araw na po yata ako umiiyak dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord Jesus. Simula nagpakalalim ako sa Panginoon, God made me realize that apart from Him, we are nothing. And we can do nothing. So let's go back to Him and repent. At pag nag-repent, huwag na tayong paulit-ulit kuha ng kasalanan. Because we will only be grieving the Holy Spirit. Thank you, Lord. Before I end up my testimony today, I want to leave 3 points to all of you. Number 1 point po is manalig sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga sa kanyang mga salita sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Amen. Number 2 point is manatili. Juan 15:5, ako ang puno ng ubas. Kayo, mga saka, ang nananatili sa akin. At ako sa Kanya ay magpubunga ng sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng kahit anuman. Amen. Pangatlo po, magpakatatag. Kagaya po ng declaration natin ngayong taon, sabi sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama ko saan ka man magpunta. Amen. Marami pang kamangha-mangha ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Kaya palagi nating baunin ang kanyang mga salita. My life would never be this meaningful unless this is not being laid for God. For in Romans 14:8 says, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Dinanas ko, hindi po dahil sa mga blessings na to. Ibibigay ko ang lahat sa Panginoon dahil sa pagpapatawad at pagtanggap niya sa akin muli. Thank you, Lord Jesus. At hindi ko yun pagpapalit kahit saan pa man. Lahat ng papuri at pagsamba ay pinabalik ko. Tanging sa Panginoon at sa Panginoon lamang. Maraming salamat po. God bless you. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Isang malakas na palakpak muli sa ating Panginoong buhay. Sa buhay ni Sister Che, kakakano mo sa bayan. Alam niyo ba, buong family niya na ay nandito ngayon at nakikinig na salita ng ating Panginoon at sama-sama na rin silang nagpupuri at naglilingkod. Thank you, Lord. Grabe talaga, no? Pag lahat na nakipag-isa kay Kristo, talagang bago ng nilalang. No, alam niyo ba si Sister Che? Wala din natin yung pagkatao eh. At nakikita na natin si Kristo na yung nabubuhay. Tingnan niyo nga yung bawat isa, nakatabi niyo. Si Kristo na ba ang nabubuhay sa Kanya? Si Sister Che, mga kapatid natin, mahihain yan. Akalain mo ng Christmas ball, pinasagugan tayo, di ba? Siya lang naman yung nanalo sa isa sa mga nanalo na tawag dito, Star of the Day. Na talaga naman umakyat sa hagdan ng GIG Mall, di ba? Na naka-Reyna Elena. Like, joke lang, Sister Che. Kaya naman, lahat magagawa natin dahil ang ating Panginoon ay nabubuhay sa atin. Amen? Kaya yung mga mahihiyain dyan dati na talagang ang hina naman mag-amen ito, talagang yung parang walang paniniwala, pananampalataya. Alam nyo, ngayon binabago na siya ng ating Panginoon. Kumikilos na ang kamay ni Lord. Because this 2024, hindi hahayaan ni Lord na kaparehong pa rin tayo. Laging merong pagbabago. Laging lumalago. Mas lalong tumatatag. Kaya naman this month of January, mga kapatid, sabi din sa Mateo chapter 9 verse 29, because of your faith, it will happen.
May pananampalataya kasi na sinasabing stagnant na. Pag sinabing stagnant, hindi na gumagalaw. Alam niyo ba yung parang nagiging routine na lang? Parang every Sunday, attend ako, tapos uwi ako. Kung anong ginagawa ko na, still yun pa rin yung gagawin ko ngayon. Meron din pananampalatayang patay na every time nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, parang lumalabas lang sa kabila, hindi sinasagawa. Stagnant faith, patay na pananampalataya, at may tinatawag na growing faith. At dalangin ko, ito yung mabuhay sa atin. Dito lalo tayong lumago sa pananampalataya. Kaya, ito yung salita ng ating Panginoon na panghahawakan natin for this month of January. Kaya dalangin ko kapag binanggit ito yung i-desire natin. Di ba, January pa lang sino dito may mga New Year's resolution na talagang sumuko na last year pa, 2015 pa, bago pa mag-pandemic, gusto ko na January, gusto ko na talaga magpapaya. Okay, sino dito? Sino dito? Sino dito? Taas kamay, huwag nang mahiya. Okay? Pero parang sumusuko na yung iba, hindi naman nangyayari. Di ba? Wala nang nangyayari. Ano ba yung mga New Year's resolution mo na parang alam mo yun, natapunan na, naging resolution na lang, hindi na nasolusyonan. Kaya mga kapatid, alam mo, ngayon hindi nahayaan ng ating Panginoon. Ngayon 2024, kasi this time, mangingiilang na si Lord. Mag-i-interview na siya. Hindi pwedeng ganito pa rin yung mangyayari sa buhay ko ngayong 2024. Kaya this 2024, January na kapatid, at yung panghahawakan natin na salita. Sabi dito, sumampalataya sa Diyos si Abraham in Galatians chapter 3 verse 9. Kaya siya'y pinagpala at pagpapalain din tulad na ang lahat ng nananalig sa Diyos. Lahat ng mga nananalig sa Diyos, tumayo sa likod ng Amen! Dahil this January, this is the month of growing faith! Lumalagong pananampalataya, hindi patay na pananampalataya. Pananampalataya tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Si Sarah at Abraham nagkaroon ng anak kahit matanda na. Dahil sa pananampalataya, nakadaan ang mga Israelita sa ulang dagat. Dahil sa pananampalataya, maraming mga pagpapala ang natanggap. Dahil sa pananampalataya, mga kapatid, ang pader ng Jericho ay bagsak. At ngayon, mga kapatid, dahil sa pananampalataya mo, tignan mo yung katabi mo. Dahil sa pananampalataya mo, kasama mo na yung pamilya mo. Dahil sa pananampalataya mo, nagkaroon ng kaligtasan ng buong sambahayan. Dahil sa pananampalataya mo, nagkaroon ka ng kagalingan. At yung pananampalataya ay hindi patay. Naniniwala ako, narinig natin ang salita ng ating Panginoon. Ito yung lalago, tutubo lalago at magkakaroon ng bunga. This 2020 hindi ahayaan, Lord. Nandiyan ang kamay ng ating Panginoon. Tutulungan ka, palalakasin ka, palalagpain ang pananampalataya natin para mas malalong lumago ang pagpapala. Amen? Kaya mga kapatid, ganun din sa ating finances. Habang lumalago yung pananampalataya, hindi lumalabas lang sa tenga ang mga nabibili patungkol sa pagbibigay. Habang lumalago yung pananampalataya, bukod sa iyong mga ikapu, nakakapagbigay ka na sa pledge ng simbahan, nakakapagbigay ka na sa mga pangangailangan, nakikita mo na yung needs ng mga kapatid mo. Kaya naniniwala ako, dahil sa pananampalataya, makakasunod ka na ngayon. At dahil sa pagsunod mo, lumalago din ang pagpapala. Kaya tanggapin na natin, katulad ng salita ng ating Panginoon, na nangyari kay Abraham, lahat ng nananalig sa Diyos ay pagpapalain lalo. Kaya itasan natin ating mga ikapu. Ang ating mga pagbibigay sa ating Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord Jesus. Lord, marami kami tutulog ngayong 2024. Pero Lord, ilagay mo nga po sa puso namin. Ilagay mo nga po sa desire namin
Amen. Ayan, salamat sa Panginoon. Good afternoon sa ating lahat. We are the Men's Ministry. And we would like to give this song to the Lord. The title of this song is Hope of All Heart. Alam niyo mga kapatid, what a miracle work of God na yung mga kalalakihan or yung mga ama ng tahanan ay nandito sa gitna upang mag-serve kay Lord. Amen? So, napakabuti ng Diyos dahil whatever problem it is na kanilang na-experience ng mga bayons na to, kami ng mga Men's Ministry, alam niyo yun, na we hold our hope in the Lord. Sabi nga sa Psalm 71 verse 5, O Lord, you alone, we trust our hope, and we trust in you, O Lord God, from birthhood. And marami sa amin, no, na hindi man lang kami nabulat, hindi man lang kami nakaranas ng church, kids church, pero what a wonderful and miracle work of God na dinala kami rito ng Panginoon upang mag-serve. And it is a blessed thing sa mga asawa din nila na alam niyo, a wonderful experience, a wonderful work of God na yung mga men's nandito na hindi sila patuloy